Halos lahat ng tao ang sinasabi Thunder and 5. Pero wag pa rin nating ibasta-basta ang Lake Show. Nakasurvive sila kapag underdog sila at ginawa nilang fuel ang pagdududa ng iba. Pero realistically, kung hindi makakabalik si Luka bago mag Game 5, baka hanggang dito na lang yung run nila. It's going to be a tough climb, pero sa NBA, anything is possible. And tingnan natin kung ano yung pwede pang gawin ng Lakers para manalo sa OKC Thunder. How can the Lakers defeat the defending champions OKC Thunder? First, the ball security blueprint. Sabi nga ni LeBron James sa kanyang post-game interview, ang OKC ay physical and handsy. Noong regular season, nag-average ang Lakers ng 17.5 turnovers laban sa Thunder. Kung hahayaan ni na Austin Reeves at LeBron na magkaroon ng mga steals ang OKC, it's game over. So, yung goal is keep the turnovers under 12 and iwasan yung mga risky home run passes. So, gamitin nila yung kanilang size advantage, yung mga kanyang mga half-court sets imbis na makipagsabayan sa bilis ng OKC. Number 2, slowing down the snake. Si Shai Gilgeous-Alexander ay back-to-back MVP candidate at head of the snake ng Thunder. Sa 3 games niya laban sa Lakers, nag-average siya ng 27.7 points on 55% shooting. So, ang dapat gawin ng Lakers, defensive rotation. Inaasahang itatapat ni Coach JJ Redick si Marcus Smart kay SGA para mang-ines at mang-abala. So, the wall, kailangan mag-step up ni DeAndre Ayton para maging anchor ng paint. Hayahan si SGA na tumira ng mga contested mid-range shots basta wag siyang papasukin sa rim o bigyan ng free throws. Number 3, attack the hamstring weakness. Parehong team ay may iniindang injury sa kanilang superstars. Habang si Luka Doncic ay out para sa simula ng series, grade 2 yung kanyang hamstring. At ang OKC naman ay wala rin Jalen Williams, kaso grade 1 lang. Adjustment, kung wala si Jalen Williams, nababawasan yung shot creation ng OKC. Kailangan itong samantalahin ng Lakers sa pamamagitan ng pag-pressure sa backcourt production ni na Mitchell and Jared McCain. Number 4, lean on father time as kicker. Si LeBron James sa edad na 41 ay galing sa 28, 8, and 7 performance para i-close out ang Rockets. Sabi niya, I'm kicking father time's ass. The strategy, sa kula ni Luka, si LeBron yung nagsisilbing primary playmaker. Kailangan siyang mag-post up ng mas madalas para pilitin ang double teams mula sa mas maliit na defenders ng OKC. So, yung suporta na lang, hindi pwedeng si LeBron lang. Si Austin Reeves ay kailangang bumalik sa kanyang elite scoring form matapos ang oblique injury para mabigyan ng space si King James. Number 5, win the possession game. Noong first round, ang Lakers ay nagkaroon ng 9.2 fewer shot opportunities kaysa sa Rockets dahil sa turnovers at offensive rebounds. Ang OKC, ang number 1 team sa turnover rate ngayong playoffs. So, kailangan na mga frontline ng Lakers na dominahin yung offensive glass. Sina Vanderbilt, sina Hachimura, si Ayton talaga dapat tumigas. Bawat extra possession ay ginto. The odds are heavily against LA. Underdog sila sa series. Pero kung makanakaw ang Lakers ng isa sa unang 2 laro sa OKC Thunder at makabalik si Luka sa Game 3 or 4, mag-iiba ang ihip ng hangin. Kailangan ng Lakers ng disiplina, depensa at kaunting Laker magic para mapatalsik ang defending champs. So, Lakers and 7, malabo para sa iba. Pero sa playoffs, huwag mong ipusta ang lahat laban sa isang determinadong LeBron James. So, good luck LA! Whew!